So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Spirit Guides, uh, Universe, Elementals, and mga Animal Spirits. And syempre nais ko muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And meron po akong reminder ngayon. Ito is talagang for good na. And ito is talagang plan ko na po to noong 2025 pa po. No, na magkaroon po ako ng talagang FB account just for this, no, for my mission, for tarot reading, oracle reading, for healing, no. So meron na po akong nagawa. Pasasalamat ko po talaga ng sobra-sobra doon po sa nagbigay sa akin ng cellphone. Hindi ko na po i-mention ng name. Ako pilubos po nagpapasalamat sa inyo. And ayoko na rin po mention. Actually, binigay niyo na rin po sa akin yung name niya. And mas maganda na po yung for security and for protection na rin. And ako yung sobra-sobra po nagpapasalamat dun sa nagbigay po ng phone kasi po ngayon po nakagawa na po ako ng account for that. So, ngayon po i-announce ko siya and hindi ko pa po, actually hindi ko pa po siya masyadong naaayos kasi nga po kailangan, kumbaga, panakaw pa lang po. Okay, panakaw. Panakaw na oras. Okay, so, ito po yung account natin. Ayan. Kasi yung camera ko na andi dito. Sa lapag. Ewan ko po kung makikita nyo siya, kung magiging visible. Hindi kita. Ayan. It's Maria Adonai. Okay. So, makikita nyo naman po yan, wala pang friends yan. As in. Okay, so wala pa po itong mga friendship. No? And ang profile pic ko po dito is yung mga tarot cards ko and yung background niya po. So, tarot cards ang pinaka-profile ko, profile pic ko, no, because of ito po yung talagang kadalasan po ninyong mapapanood or mapapakinggan dito sa FB account na to, which is Maria Adonai. And ang cover photo ko po dito is yung altar ko, which is yun naman po yung syempre po may healing pong kasama dito. So dito nyo po mapapanood yung mga kung paano po ako manggamot, kung ano po yung kabilang side ko pag nanggagamot na po ako. No? So ako dito po is medyo pa-cute tayo ng konti, pa-sweet. No? So may pagkakalog, ganyan. Pero pagdating po sa gamutan, iba po banatan natin. Okay? Kasi hindi po pwede papatay-patay sa gamutan. Hindi po pwede pa-sweet pagkagamutan. I mean, hindi po pwedeng patawa-tawa lang po tayo. Okay? So, actually, dapat po dito is just follow lang po, hindi po add friend. Bali, kung sino po mauna, edi accept. Okay? So, yan po. And hoping mag-click po tayo dyan, ano? But, and maging updated din po ako. So now, dito na po tayo sa reading. Okay. So, habang nagpa-browse po ako ng FB kanina, lumabas po yung kay Lucas. Ito is Bible verse, no? It's from Lucas, chapter 22, verse 42. Ang ganda. Kasi po talaga humihingi po ako ng message sa Bible every day para pinaka-message po sa akin ni God. No? Kung ano po yung dapat kong gawin, yung mga ganon. And napakalaking tulong naman po. And hopefully, ganon din po ang gawin ninyo. Kung hindi po kayo, hindi nyo po na po kailangan talagang basahin to, no? Yung mean ganon. Parang humingi lang po kayo ng guide sa Bible. Okay? So, kung ano po yung mga dapat, especially po pag kami mga pinagdadaanan po tayo mabibigat, wala po akong ibang hinahawakan din. Or hinihingan po ng tulong talaga akong dito. Ito po yung mensahe. Yung ganon. So, hoping po na ganon din po kayo. Okay? So, dito po tayo kumuha, or, I mean, yun po yung nakita ko sa FB. So, kinonfirm ko po dito. Medyo malalim po to kasi lumang-luma na po tong Bible ko na to eh. Antigo na po to eh. So, yan, may mga tupi-tupig po ako dyan. Yan po yung mga parang gustong-gusto kong mga verse na binigay sa akin or message po sa akin. But here, sinabi po dito sa, wait lang po, sa FB, ay nawala na. Sabi, ayoko na. Kaya ayokong anuhin eh. Anyway, nag-a-appear na po lahat ng mga
mga, alam niyo yun, mga Bible verse. So, dito, sinabi lang po dito na parang, sinabi po to ni Jesus Christ kay God na kumbaga, nasa na ba yan? Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Parang ano po to kumbaga, alam kong, bawa yun nga po sinasabi ko, mas hindi po nasusunod yung gusto natin. Ang nasusunod po yung kagustuhan ng Ama. Kahit po anong sikap po natin gawin. Kahit po mag-tumbling tayo, mag-split tayo, kumain tayo ng apoy, yung tayong gas, ganon. Hindi po hindi po siya, kung hindi po, parang ganito rin, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Yung ganon. So, wag po nating ipilit kasi nga po, may God's plan po na tinatawag. Okay? So, yan po yung message from Lucas, no? Chapter 22 verse 42. No? So, yun po. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na magpalakas sa kanya. So, kung babasahin po natin to lahat-lahat, pero yun lang po yung bibigay ko message sa inyo na hindi po natin kailangan, no? Kung halimbawa po, no, kung ito po dito tayo mag-base kay Lucas chapter 22 verse uh, verse 22, hindi, chapter 22 verse 42. So, kung doon po tayo magbe-base, parang ang sinasabi lang nga po doon na antayin po natin yung right time, no? Hindi wag natin ipilit yung mga kagustuhan po natin kasi mabibigo lang po tayo, madedepress tayo, madidisappoint tayo, yung mga tipong ganon. So, just keep on manifesting lang po. So, bakit ba ganon? Bakit parang ano ba talagang nag-aabang sa'yo? Yun po yung kukunin natin mensahe dito. Though kanina po nag-shuffle na po ako, maganda, pero hoping na this time na naging open po ako sa inyo ngayon at hihingi po tayo ng mensahe patungkol po dun sa Bible verse na yun kay Lucas. So, alamin po natin. But before that, syempre, magdasal po muna tayo. Sa ngalan ng Diyos sa masalangit, mahal sa Kristo, mahal na Biring Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo, napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe mula po sa inyo at sa Bible verse po na pinakita niyo po sa akin, naway mabigyan po ng kaliwanagan lahat po nanonood, nakikinig sa YouTube channel ko na ito. At ako po humihingi po ng kaligtasan, ilaw po sa ng kakahamakan, ang lahat po ng tagapanood at bigyan niyo po ng kagalingan na lahat ng kanila pong mga karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Very interesting din po yung message. Bakit? Kasi po, andito po yung for some of you for sure is nag-aabang po o waiting talaga na ang dami niyo pong inaantay. No, na ang tagal naman dumating noon, kailan ba pipirmahan yun? Yung mga ganun. Bakit ba nangyayari sa inyo itong mga ganito? Ano po ba ang purpose? No, na bakit yung iba is nagkaroon ng hiwalayan, yung gano'n. Parang, maybe talaga hindi para sa'yo. Maybe meron pa talagang taong darating sa buhay mo. Yung mga ganun po. No? So, parang wag nating igiit. Pagka hiniwalay na po sa inyo na ni God, yung taong nagbibigay din naman sa inyo ng sakit ng ulo, nilalaso ng utak nyo, bugbog na kayo, bugbog burn na, yung ganun. Ay, let go nyo na po, di ba? So, let's see kung ano po ba yung from Lucas chapter 22 verse 42. Ano po ba ang mas para po mas maliwanagan po yung aking mga tagapanood. Okay. Actually, matagal ko na pong balak gagawin yan. Okay. So, Page of Pentacles, no? So, dito po, no, yung sinasabi lang po dito na so, it says here, oh my goodness, na talagang parang ang dami pong betrayal sa nangyari sa buhay niyo. Parang hindi lang po isang beses kayo sinaktan, sinaksak sa likod, isang beses siniraan. Alam niyo po yung ang dami niyo pong pinagdaanan ng mga disappointments, heartbreaks, sadness. Kumbaga matatawag na nga kayo martir eh. Yung mga tipong ganun. Yung pagka-martir na po talaga kayo.
Actually, kung makikita ko po to, kung mababasa niyo po or makikita niyo po to, the Ten of Swords is here, which is talaga ang dami pong hindi nakitungo sa inyo ng tama. Ang dami niyo po, parang siguro kung sa circle of friends, meron kayong 10. Isa lang po doon ang matino, parang 50-50 pa. Kasi nahihimok or na susulsulan nitong 9 na friends mo. Yung nag-iisang nagtitiwala sa'yo, naniniwala sa'yo. Kaya parang gegewang-gewang din yung pakikisama sa'yo or parang andun yung nagkakaroon din siya ng negative thinking. But andito yung hinohold niya talaga na ikaw is the best. No? Parang ito lang isa sa mga naniniwala sa'yo, nagtitiwala sa'yo, then the rest is wala. So may mga ganun ka. Generally, talagang wala kang kasiyahan sa buhay ever since. Maybe ito is childhood times pa, no? Maybe nagkaroon ka rin ng mga trauma before, childhood trauma, and up to now, meron ka pa rin. Parang bit-bit mo pa rin, kahit na ang dami mo ng puti sa buhok. Ano yun? Tama. Di ba, ganun, uban. Or andito rin talagang tumanda ka na 60s ka na ganun pa rin. Parang iniisip mo, ano ba, wala, di ba ako makakawala sa ganitong sitwasyon? Wala ba magmamahal sa akin? Wala ba magiging totoo sa akin? Ganito na lang ba ako? Parang alam mo yun, parang since birth ba, lagi kang merong, parang wala ka na rin tiwala sa sarili mo. Yung mga tipong ganun. Parang ang tingin mo sa sarili mo, ano ka, palpak. Reject. Alam mo kasi ganun din na nangyayari sa buhay, puro rejection. No? Parang okay sa umpisa, then later on, na. Ano na, nganga na. Mga ganun. Okay, that's why andito yung talagang sabihin na natin sa Page of Pentacles, which is, yes, andito yung talagang gusto mong i-save yung sarili mo. Andito yung ikaw lang naman talaga makakatulong yan eh. I mean, wala na ibang tutulong sa iyo kundi ikaw. And of course, God. No? Kaya kumbaga, andito yung pinipilit mo yung sarili mo na iahon ka sa kakakinalulubugan mo. Yung ganon. So, meron mga ganitong pangyayari sa buhay mo. Is still, nandito yung talagang ililift at meron talagang mag-aangat or meron talagang magtitiwala sa iyo. And for sure, nahanap mo na yung person mo na yan. Pero, andun din yung parang minsan, kasi andito yung 3 of Cups na na-meet mo na siya eh. Andito na yung parang, nagkaroon ka na rin naman ng enjoyment ngayon, times na to. Or maybe mga couple of years ago, ganun, or maybe 10 decades ago. Mga siguro na-meet mo na rin tong person na to. Nagbibigay din sa'yo ng kasiyahan or parang nabura lahat yung mga fears mo, traumas mo before. Kasi andito na yung nagkaroon ka na ng happiness, contentment at the same time. Kasi at last, na-meet ko na rin yung naniniwala sa akin, yung totoo sa akin, yung mamahalin ako ng kung sino ako. Dumating ka na dun sa ganong point na yun. And dito sa 8 of Wands is, kumbaga andito yung protected kayo. Or ramdam mo na protektado tong relasyon ninyo. Kasi for sure, kung ito is 3 years ago, 5 years ago, 8 years ago, for sure meron kayo mga trials or chaos na pinagdaanan. Hirap, ganyan. Especially po to sa mga couples, no, na nagkakaroon ng, syempre sa couples po talaga, kahit na sa mga girlfriend, talaga meron pong mga hindi magagandang nangyayari. What more sa mga mag-asawa na nagsasama na sa isang bubong. Na talaga po may pinagdaanan din po kayo na, to the point na parang bumagsak din po kayo. No? Or nagkaroon din kayo ng downfalls, no? Talagang matitinding challenges, no? But still, nandito yung sabi na natin Ace of Pentacles. Yeah, it's a Ace of Pentacles pala, sorry. Hindi siya Page of Pentacles. Sorry. So, yun. So, andito yung talagang inaangat mo yung sarili mo. Okay? So, let's see kung ano yung naging outcome nitong paghihirap mo na to. Kasi kumbaga, andun nga yung sinasabi na gusto mo ng parang ano yung ideal life mo or parang yung pangarap mo is yung magkaroon ng magandang pamumuhay, may sariling bahay, may sariling kotse, yung masunod yung luho mo. Maybe siguro dati parang bigay luho na magulang mo or andito yung nakukuha mo yung gusto mo, but later on biglang nawala. Maybe some of you is na biglang dumihis ng landas, may mga ganun eh. So, you're now expecting na ganun din ang mangyayari sa'yo once na nagkaroon ka ng relationship, kinasal ka na, nagkapamilya ka na. So, you're expecting na yung person mo na yon is parang may iahon ka sa pinagdaanan mo before. Ito naman yung mga tipong talagang nangangapa din
sa araw-araw. Yung mga tipong may hirap, gano'n, ang hirap. Alam mo yung parang lack of finances, no? Meron ng mga gano'n sa inyo. So, yun nga, kumbaga, parang may mga plano ka, may ideal man ka. Ideal man mo is tall, dark, and handsome. Bumagsak ka sa pandak, bumagsak sa maputi, bumagsak ka sa ganito. Alam mo yon, hindi yun ang ibibigay sa'yo eh. Diba? Ang gusto mo, nakatira ka sa subdivision. Ang gusto mo, nasa exclusive kang exclusive subdivision, na ganyan, village, no? Pero hindi ka nga lang doon pumunta. Nandun ka nga lang sa gilid. Di ba nga ganon, di ba? Bakit? No? Bakit ganon? So, kasi nga, it's not your, hindi yun ang plano sa, I mean, hindi ito yung nakaplano. Hindi ito yung nakaplano. Mayroon tayong gusto, pero may nakaplano na sa atin eh. Di ba? So, yun yung dapat nating tanggapin. Hindi tayo dapat magreklamo. Okay? So, let's see kung ano pa. Dahil babalikan natin yan. Luke chapter 22 verse 42. Ano pa po yung mensahe? Parang ano po ba yung dapat pang hindi ipilit? No? Ano pa ba yun? Ano ba dapat? Ayaw yung magsalita. Okay, so you should pursue a different course of action. Yes. Parang kung halimbawa may nararamdaman na kayong pitik or may nararamdaman na kayong eto yung gusto sa inyo ng Panginoon, hindi kayo pumapasok dun sa kagustuhan nyo. No? So, make sure na ano po, kumbaga, make sure po na andun po yung pagpupursige. Parang anuhin nyo po yung sarili nyo na dito na ako dito na ako magtututok, dito na ako magpo-focus, eto na lang tututukan ko, eto na lang magiging priority ko. Kasi ito yung gusto sa akin ng Panginoon. Kasi pagka ganun pong ginawa nyo, magkakaroon kayo ng growth, as in uusad po. Pero pagka ang pinilit nyo po isin sa inyo, wala pong mangyayari. Stuck kayo talaga, as in para kayo nakakulong. No? So yes, but it will take a while to know or to manifest. Possible daw, no? Possible na ipagkaloob sa inyo yung kagustuhan niyo, but it takes time. No, it takes a while, no? Na mangyari po sa inyo yung kagustuhan niyo. But kung ang susundin niyo po is yung kagustuhan po ng Panginoon sa inyo, kung ano pinagkaloob sa inyo, then doon po kayo magkakaroon ng growth, and step by step, hindi niyo na namamalayan, nakukuha niyo na po pala yung gusto ninyo. Nang mas higit pa sa kagustuhan niyo. Next is, give it time. Yes, totoo yun. No? Kailangan lang po talaga dito isundin po ninyo or God's perfect timing po talaga ang labanan sa ganito. It's up to you kung talagang ikaw ay alam niyo po yun, kung it's up to you kung paninindigan niyo po yung kagustuhan ng Panginoon or i-insist niyo po yung sa inyo. No? What if kung sa inyo yung masunod? Don't overthink it. Parang alam mo yon, huwag ka maging paranoid. No? Parang, kasi magkakaroon ka ng, parang halo-halo na. No? Kasi pagka nag-overthink ka, or parang, andito yung magiging pasaway ka, wala kang mahihita. Pero kung ang susundin mo nga, is yung nararamdaman mo na parang ito yung gusto ata ni God sa akin. Parang alam mo yon, go with the flow ka lang. Sabi ko nga sa inyo, gawin niyo siyang driver. Consider nyo na driver nyo po si God, kayo po is passenger lang. Ganun. Para po maging smooth, no, yung life cycle nyo. Mapunta kayo, magkaroon ng alignment ang buhay niyo. Or nasa alignment pala, ang buhay niyo. Follow your heart. And for sure naman, magugustuhan nyo to. Kasi if humihingi po kayo ng sign kay God, no? So, you need to follow your heart and wait for the result, for the better result. Diba? The answer will find you. Yes. No? So, alam niyo po yun kung andito po yung matyaga po kayo and andito po yung talagang willing to wait po kayo sa lahat. No? Kahit na uugod-ugod kayo, pero at least naranasan niyo po yung natupad yung wish ninyo. Kumbaga, nakuha nyo po yung wish fulfillment. At least, di ba? Kumbaga, andito yung konti na lang ang time mo, pero at least, andito po yung nakuha po ninyo. Or, naibigay sa inyo ni God yun. Pero, kumbaga, talagang parang panghawakan din po natin yung
wait for the right time or God's perfect time. Yun po yung kailangan po nating antayin talaga. Kumbaga talagang pagka hindi nga daw uukol, di bubukol. Ganun. Okay? So, hingi nga po tayo ng message from ito yung mga angel numbers din. Ang dami ko kasing card na angel numbers. Kasi lagi nga po ako nakakakita. So, kaya addict din po ako sa mga angel number cards. 3636, change catalyst. So, embrace endings as opportunities for new beginnings. Your future is bright, di ba? Shine bright like a diamond. Ganun. Uy, may 444 na naman. Katulad yan, dalawa na nagpapakita ng 444. So, wow, lucky you. Okay? So, we also have the 1919 here. So, yun nga. So, kailangan nyo pong i-embrace. Embrace endings, no? As opportunities. For the beginnings, your future is bright. So, kung ano naman po talaga, parang hindi nyo po naisa ko to para yung gusto nyo. Kasi nga po, meron pong gusto si God sa inyo. No? So, parang, sige lang. No? Anuhin nyo lang po yung wait lang po Okay, so yun, you need to, kumbaga, parang huwag kayo ma-disappoint, no? Kung hindi nyo man na-push through kung ano yung mga pangarap po niyo sa buhay. Huwag po kayong parang mainis, no? Yung ganun. Kasi, hindi nga po yun ang plano sa inyo ni God. There's a new beginning. Ako po, kinoconsider ko po na everyday is a new beginning eh. Siyempre natapos na po. Kumbaga may sunset, may sunrise, diba? So, yung sunset, hanggang doon na lang yun. Sunrise, so, andito yung wait tayo sa, new beginning. So, baga, panibagong panimula lagi. Yung ganon. No? And for sure, ito po is mas ma-appreciate ninyo, mas magiging mas magiging magaan kesa dun sa kagustuhan ninyo. Parang dito is kayo, wala kayong stress, walang pressure, kesa po dun sa pinagigiitan nyo, nagigil na kayo, andun na yung prosedido kayo, pero wala naman din pong nangyayari. Parang waste of time lang po nangyayari, 'di ba? So 1818 is also here. Fulfill your purpose, seek your soul's purpose and fulfill it. Your destiny awaits your action. Yun na yun, 'di ba? So meron po kayo talagang purpose dito. No? Kung halimbawa po kayo is halimbawa, andito yung sige pong apply nyo papuntang abroad. Mag-a-abroad kayo 2 years. Tapos tatamarin na naman kayo. Ubus na yung kinita nyo sa abroad. Apply na naman kayo. Ngayon hindi na kayo ngayon nag-apply naman kayo sa iba, nagtrabaho sa isang company. Tinamad na naman kayo. Or andito yung end of contract kayo. Or andito yung nag-resign na naman kayo. Hanap na naman ibang trabaho. Parang walang fulfillment or walang nangyaring maganda sa inyo nung nasa ganun kayong linyahan. Hindi nyo po siya linya. Find your purpose, no? So, maybe, seek your soul's purpose nga and fulfill it. Kung saan po kayo masaya, kung saan po kayo sa tingin nyo po nagagaangan, hindi po yung na-stress kayo, hindi po yung uuwi kayo na pagod, yung halos na kayo makausap, then bukas gano'n na naman ang routine, papasok ka, ganito, ganyan, hindi ka na kumakain, then uuwi ka naman ng pagod. Yung gano'n. Meron po kasi talagang binibigay si God na kahit na gano'n ka delikado, pero andito yung gustong-gusto mong gawin. Kasi wala ka naman pagod eh. Wala kang stress. Mas nag-glow ka nga eh. Diba? May mga gano'n po eh. So, fulfill your purpose. That's 1818. And the 444, soulmate connection. Be open to meeting someone who resonates with your soul. No? Yun po yung hanapin ninyo. Or yun po yung parang mas masarap kausap eh. And yun din po yung pagkakalob sa inyo. Kung sino po yung mga taong magiging connected po sa inyo. Kasi kung hindi po sila magiging connected sa inyo, doon po kayo may stress, no? And brings deep love and understanding to your life. Kailangan nyo po ng somebody or someone, no, na yung magbibigay po ng suporta sa inyo. Hindi po yung nagkukwento po kayo pero nakikinig lang pero dilalabas naman sa kabila. Parang alam niyo po yun, wala man lang response, yung mga parang kayo nagsasalita sa hangin or change the topic tayo, yung mga ganun. So, if hindi naman po ito nakikita pa or nakikilala pa, for sure papakilala po sa inyo ni God to. Mga tao na talaga pong handang kumonect po sa inyo. Okay? So, the divine guidance is here as 1919. So, your angels are guiding you on the path of purpose. Listen closely to their whispers. Angel whispers, no? For their divine guidance will light your way toward a future filled with clarity and purpose. Yun lang.
So, kailangan nyo lang daw po talaga ng divine guidance is, kumbaga, andito yung sinasabi ko nga po sa inyo. For sure, dito sa mga beginners, hindi pa po nila alam kung ano po yung bulong, no? Pero kung babalikan nyo po or pupunta po kayo sa ibang mga readings ko, andun po yun, no? So, ang angel whispers po kasi, or whispers, no? Or bulong, guidance, no? Hindi lang po ng mga angels. Kahit yung mga ancestors ninyo, yung past loved ones po ninyo, nagbibigay din po ng guidance sa inyo. Parang ganito. Pero kung gustong puntahan na isang party, pupunta ba ako? Parang may bumuburo sa'yo, wag na. Wag na lang kaya. Oo, wag na. Ganun. Kasi may mga ano po yan, ibig sabihin po, pagka may mga ganun po, is meron pong hindi maganda mangyayari sa inyo paglabas nyo pa lang ng pinto. Possible nakatipas na kayo, pero so nakasakay na kayo ng kotse or sasakyan, pero pagdating sa party, nandun po pala ang hindi maganda mangyayari. So, may mga ganun po. So, parang kutod din, no? Bagay yung intuition nyo po dito, isundin nyo rin po. Okay? So, yan po yung ano, kumbaga, message po sa inyo ni ng ating Bible verse ngayon na Lucas chapter 22 verse 42. Okay, so God bless you all and hoping po na may nakuha naman po kayo doon na wag po natin ipilit. No, kasi nga po may plano po sa atin si God. Na kahit po talagang anong pokpok ang gawin po natin at hindi po pala talaga sa atin. No? So, tanggapin po natin yung kagustuhan po ng Panginoon sa lahat po ng bagay as in general. And wag po natin siyang sisisihin kung hindi po natin nakuha kung ano po yung gusto natin. Kasi hindi po yun ang plano niya. Especially po kung kayo po ay talagang ramdam ni God na hindi nyo po deserve ang mga taong ganito, ang mga pangyayaring ganito, dahil masyado na kayong durog na durog. Okay? So, yun lang po. Yun lang po ang isipin niyo para po makawala din po kayo sa pagkakakulong nyo sa sitwasyon na yun or sa taong yun. Okay? So, sa mga naka-resonate po, di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click na notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po and see you po dun sa Maria Adonai FB account, yung new page. And thank you so much po. Bye. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye.